Ito ang Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM. Offline and online teleradyo broadcasting. A social media network, live radio, TV production, modern high technology broadcast media. Simultaneously on 108 FM Radio, Seno Primap 108, Facebook Live of Pinoy Rapido Teleradyo, and YouTube Live of Pinoy Rapido Teleradyo. Kauna-unahang gumagalang live online radio TV sa bansa na clear na napapalabas ang audio sa radyo, maging sa cable TV and other TV channels. Anywhere, kahit sa bundok, lugar na walang kuryente, basta may baterya at signal, mapapanood live, natatanging broadcast program na dire-diretsong mabilis, walang patid, walang bagal, walang ikot, no buffering. Pinoy Rapido Intermedia Philippines offline and online radio TV broadcasting social media network. This is Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM, a non-commercial radio broadcast with 7 watts, broadcasting from Barangay Barrera, Cabanatuan City. Mula noon hanggang ngayon, sa mahigit na 10 taong paglilingkod sa bayan, mula sa Pinoy Rapido Diaryo ng Bayan, Radyo Diaryo at live streaming para sa Pilipinas. Ang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, at muli ay nagbabalik sa ere ang Pinoy Rapido Radyo Diaryo. Ito pa rin po ang inyong kaibigan, kasangga sa lahat ng oras sa mabuting bagay, Romel Roque. At ngayon mga kaibigan ay dadako tayo sa kumakalat na isyon. Viral, talagang muli sumisikat tayo. No? Pag-aralan po natin mga kaibigan, ano po ba yung true news at fake news? No? Pagka sinabi pong fake news, walang totoo doon, kahit na ano. Doon po sa ating balita na nai-report sa DCME nung nakaraan tungkol sa isang magbabakal bote na pinalo ng bote na may laman, ay sinabi itong fake news, pero totoo naman po pinalo ng bote. Paano kung naging fake news? At totoo naman po yung pahinante ng konsihan ang pumalo ng bote. Ngayon, asan ang fake news doon? Totoo naman pala. Ang totoo po niyan, merong hindi totoo doon sa balita. Yung pinalo ng bote, totoo. True news yun, Yung konsihan ng na may pahinante, yung pahinante ng bang ng bote, totoo yun. So pag-aaralan po natin mabuti ang pagbabalita, ang hindi po totoo doon ay hindi po yung hindi talaga nangyari sa kalsada. Hindi po usapan trapiko. Bakit nagkaganon? Nung pumunta po kasi ang team ng news team ng Pinoy Rapido Intermedia Philippines at ang media ng Target doon sa Solidad, ay mga napagtanungan doon ay walang gustong magsalita. At merong nagsalita na sinabi na traffic ang naging dahilan, Yung pala hindi naman totoo, pero di ba sinabi pa, mga ambush interview, So yun ang lumitaw, hindi po talaga sa traffic situation nangyari yung pambabangag ng bote, kundi ayon sa mga saksi, At sila na rin nagsasabi na talagang nabangag ng bote ng pahinante ni Konsihal Ramil Sumera ng Santa Rosa Nueva Ecija. Ito pong sinasabi niyang hindi naman magbabakal bote, kundi negosyante, na si Digo Solidad. At alamin po natin ang tunay na mga pangyayari sapagkat ang sinasabi ng mga iba ay merong CCTV doon sa bodega, sa kung saan naganap, Ang ngunit may sinasabi naman itong si Konsihal ay walang CCTV. Ngayon po mga kaibigan ay kaharap po natin. Ngayon po ay kaharap po natin at kapiling natin ang sinasabing walang baril si Konsihal Ramil Sumera at akma siyang susuntukin at susugurin itong si Digo Solidad. Kaya naman inunahan nung kanyang pahinante na damputin yung niregalong bote na may laman at ibinagag dito kay Digo. Sa magandang araw, kumusta ka na? Magandang araw din po. Pwede nang tanggalin mo yung face mask para medyo lalakasan natin, boss. Tayong talo tayo sa ingit bagong taon. Ano yung talagang nangyari, Digos? Ganito po kasi sir po yun.
Nung kami po ay nakapila po sa deliveran kay Bulaklak Soledad po, Barangay Soledad. Ako po nasa unahan po, magkikilo na po ng truck ko po. Ngayon po, sabi po ng sekretarya, sumampa na po sa timbangan. Ito pong konsehal, sinalubong po sa timbangan. Sumingit po siya, pinagbigyan ko naman po siya, mantras na po ako. Pagkataas po niya magtimbang, tinapatan po niya sa truck na para pong guide-guide po sa akin. Ngayon, umiwas na po ako. Sumampa na po sa timbangan. Tapos pag binaba ko po ako po, diskarga ko kami ng kalakal po namin. Nagbanta po sa may painanti ko pong bata. Itong painanti mong bata. Sino itong painanti mong bata? Si Remart Di Guzman, 14 anyos. Remart, ano yung sinabi? Sino yung nagbanta sa'yo na para sa'yo ay nagbanta? Yung konsehal po. Si Konsehal Ramil Sumera mismo ang nagbanta sa'yo o pwede itong sampahan ng kaso talagang totoong nagbanta. Ano sabi sa'yo ni Konsehal Ramil Sumera? Sabi po niya sa akin, tinanong po niya kami, taga saan po kami. Di ko po sinabi kung taga saan kami. Tapos sabi po niya sa akin, doon na lang daw po kami sa labas na daw po kami magkanaman. Sabi niya po sa akin, aabangan daw po niya kami sa labas. O ngayon, pagkatapos, anong sumunod na pangyayari? Tapos po ako po, yung pagkasabi po niya sa akin po, sir, naabangan po kami sa labas, natakot po ako. Kasi alam ko po may baril po. Ngayon po, gusto ko po siyang kausapin, lalapitan ko po. Sinabi ko po kay Konsehal, Kuya, ano po kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo po kami abangan sa labas? Kami na nga po nauna sa timbangan, kayo pa ako galit. Tapos bigla po siyang bubunot ng baril, babarilin po niya ako. Ako naman po sa takot, gusto ko po maagaw po baril niya. Para po maibigay po sa may tiga bukas po ng gate. Bigla po ang pinalo po ng tahuan po niya. Ng bote, nablaan ko na po pagkapalo po sa akin. Okay, pinalo ka, no? Wala bang nakakita doon sa pagkapalo sa'yo? May nakakita po, mabis po kasi pangyayari. Hindi ko na po nakakita, pero yung mga tao po, yung pag-abangan po sa akin. Okay, dito sa may lugar nito ni Bulaklak ay sinasabi ni Marcelino Apang na may CCTV ron. May CCTV ba talaga doon? Wala po. Wala talagang CCTV, Wala no? po. So, ang pag-asa nyo ngayon, kung talagang si Konsehal Ramil Sumera ay nagkaroon ng pagbabanta, ay doon siya meron sa pananagutan doon sa bata, kung magreklamo yung bata, no? Kumusta ang naging tama mo sa bote? Nagkabasag po yung mukha po, fracture po. Tapos may tama po sa ulo. Hanggang ngayon, iniinda ko po yung sakit po. Nahihilo po ako. Okay, nahihilo ka. So, ano ang naging usapan ninyo sa police station? Wala pa po, inaantay pa po yung pinaka-medical po. Sinasabi ni Konsehal Ramil Sumera sa interview ng ating kasama sa radyo na siya pa raw ang tumawag ng pulis, kaya nakulong daw ng 3 araw halos o 2 araw ba itong kanyang pahinante. Totoo bang nakulong? Hindi po ito po nakulong kasi sinama po yung umuwi rin po. Yun na sabi, nakulong ano at Hindi po. Oo. So lilinawin natin mga kaibigan na iba po yung term ng fake news dito po sa amin sa media. Maaring yung ini-interview namin ay hindi totoong sinasabi, pero hindi po kami papayag na hindi totoo yung sasabihin. Kaya dahil po sa lumitaw na interview ni Konsehal Ramil Sumera ay nilitaw ng mga hindi makapapayag itong kabilang panig, nagpa-interview rin para lumitaw talaga katotohanan at talagang ilalabas natin ang lahat ng katotohanan. At ang korte mismo ay gagawa rin ng paraan. At ito ng mga kawawang nila lang ay hindi naman ito saksakan ng tatapang, Samantalang doon sa mga bus ng social media ay medyo hine-hine po para hindi naman po masyadong masaktan yung mga tao na siyempre nasasaktan din, Pero ganyan po talaga. So, Digos, ano ang nais mong ipahayag pa ngayong damdamin para sa ating mga nanonood at nakikinig, nakatutok dito sa iyong kaso? Sana po sir, mapanagot po si Konsehal Sumera Cruz saka yung bumangag po sa... So kung sa mapapanagot itong bumangag sa iyo, pwedeng mapanagot si Konsehal Ramil Sumera ay yung sabi ng wala tayong ebidensya na nilabasan ka ng baril, at itong ang pag-asa mo dito, yung pwede niya panagutan yung sinabi ng bata, yung pagbabanta na sinasabi nitong si Remart Guzman.
Okay, Sir. baka may gusto ka pang idagdag. Sabihin mo na sa Meron po, sir. pagkakataon. Yung sinasabi po ni Consiel Sumera po na inambangan ko po isang ng suntok, hindi po ito sir, kasi ang light ko po, dalawa po silang malaki. Ang bala ko lang po kausapin ko po, sasabihin po yung inambangan ko po, wala pong katotohanan po yun sir. Hindi ko siya inambangan kasi napaka-light ko lang po sir. So alam pala ni Consiel Ramil na ikaw natatakot sa kanya dahil ano yung nangyari na ikaw may sinasabi ka, Digos? Sabi ko po sir, kay Consiel, kuya akong bubunutin, kuya akong bubunutin, kuya akong bubunutin. Fake po yung binubunan, natarantao siya. Ay yung nga po, bila ako pinalo po ng tawad niya. Nung malapit ko na po makuha yung po yung bag na may baril po. Okay na, marlog na sa'yo na nasabi mo na yung damdamin mo, no? Opo, sir. At hintayin natin at kilala ko naman tong si Ramil Sumera, kaibigan ko nung araw wala naman din kami pinagsamahan niya, kaya ako nagugulat at hindi po kayo iba pareho sa akin, ano? At wala tayong kinakampihan dito. Siyempre, kung sino po ang nagrabyado at sino yung lumalapit, tutulungan natin bilang tao. So nasaktan itong si Digos, tulungan po natin. Ano? At kung siya man ay may pagkakamali, siguro hindi naman dapat umabot doon sa mabangag ng bote na yung regalo daw ng bote na may laman. Okay, maraming salamat sa inyong ginawang walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa muli at nakatutok pa rin po tayo sa kasong ito kung sakaling anumang oras ay magkaroon ng kailangang panayam, panawagan, ay bukas po ang ating palatuntunan Pinoy Rapido Teleradyo Diaryo. Ano, sa lahat mula noon hanggang ngayon sa nakalipas na panahon, ito pa rin po ang inyong kaibigan kasangga sa lahat ng oras sa mabuting bagay, Romel Roque. Ito ang Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM, offline and online teleradyo broadcasting, a social media network, live radio TV production, modern high technology broadcast media, simultaneously on 108 FM radio, Seno Primap 108, Facebook Live of Pinoy Rapido Teleradyo, and YouTube Live of Pinoy Rapido Teleradyo. Kauna-unahang gumagalang live online radio TV sa bansa na clear na napapalabas ang audio sa radyo, maging sa cable TV and other TV channels. Anywhere, kahit sa bundok, lugar na walang kuryente, basta may baterya at signal, mapapanood live, natatanging broadcast program na dire-diretsong mabilis, walang patid, walang bagal, walang ikot, no buffering. Pinoy Rapido Intermedia Philippines offline and online radio TV broadcasting social media network. Para maging updated ka sa aking mga bagong video, please like, share, and subscribe my channel. Thanks for watching.